You're a living hope.
More
Lord, yung aming kailangan ng Jesus sa aming buhay. We need you more. We need you more sa aming buhay, sa aming isip, sa aming puso, sa aming hayaan mo, Lord God, na manatiliin mo namin ang aming mga buhay, mga puso, ang aming mga isip, Lord God, na mag-focus namin sa iyo, Lord. Resist mo na namin, Lord, lahat ng mga distractions, Lord God, sa mga labong ito. Upang patuloy ka namin sa bahid sa aming buhay, Lord. Lord, wala po kami ibang kailangan sa wala ng Jesus. Ikaw ay sapat na sa amin ng Diyos. Kaya mo, muli kami ng iyong pangyarihan, ng iyong banal na Espiritu, sa umaga ng Diyos. Mas pasili po kami ng iyong Espiritu at ng iyong mga salita sa araw mo na ito. Na hindi po kami aalis sa lugar mo na ito na hindi namin naramdaman yung presence mo sa aming buhay ng Diyos. Hindi ko malalam kung ano yung mga pasanin, bigatin, na daladala ng ating mga kapatid ngayon ng Diyos. Pag-gusto, Lord, sa oras na ito, bigyan mo sila ng kapahingahan sa iyong presensya. Sa lahat ng mga hihina, Lord, ikaw po ang mag-provide ng kalakasan po sa bawat isa sa umaga po ito. Patuloy kong isasamba, hindi lamang sa pag-aawit, kundi sasamba sa iyong pakikinig, sa pakikinig ng iyong mga salita, sa umaga po ito at sa pagbibigay ng sa iyong tahanan ng Diyos. Hayaan mo na ang aming buhay, ang aming lifestyle, Panginoon, ay punong-puno ng pagsamba, Panginoon. Punong-puno ng pasasalamat, O Diyos, sa iyo, Lord God, sa lahat ng kabutihan sa aming buhay, O Diyos. Salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa iyong awa, O Diyos. Salamat, Ama, Anak, at Espiritu Santo, sa mga salamat sa iyong presensya. Salamat sa lahat, O Diyos. Patuloy na ibigin mo kami, mabuhay ka sa amin. Provide mo po yung wisdom na aming kakailanganin, Lord, sa araw mo nito sa mga araw sa susunod, O Diyos. Salamat po sa aming pagpapatuloy sa umaga po ito. Hayaan mo na patuloy na magkaroon ng joy and peace ang bawat isa. At maging komportable, Lord God, is yan yung result of the worship namin sa iyo with spirit and truth, Lord. We thank you, God. In Jesus' name. Hallelujah. So, week 2 ng ating series, no? Ng ating serye o tema. Yung title ng ating series is The Fruit of the Spirit. Amen? The Fruit of the Spirit. Yung first week, last week po, na pinag-usapan po natin is, yung title is Walking in the Spirit. No? Flesh versus Spirit. Okay? Amen? So, na-tackle natin yung
bunga o fruit ng mga kasalanan ng isang taong nabubuhay sa flesh, sa kalaman, sa carnal. Okay? Napag-usapan natin yon nung last week. Amen? So hopefully lahat ng mga napag-usapan natin and praying na lahat ng yon, ng mga sins na nakagapos pa sa atin ay wala na. Okay? Kasi tayo ay bagong nilalang ng Diyos. Amen? Naniniwala ka ba you are a new creation? Diba? Niligtas ka ng Diyos. Amen? Lahat po ba tayo dito ay ligtas, saved? Praise God. So ngayon, naglalakad tayo ng kabanalan, may kabanalan sa Diyos. Yun yung goal and purpose natin sa buhay. Ngayon, di ba? Hanggang sa makita natin yung ating Diyos. Pagdating ng araw, hanggang sa maubusan tayo ng hininga sa mundong ito. Pasalamat tayo sa Diyos hanggang ngayon, meron po tayong buhay na binibigay pa rin ng Diyos. Amen? Binibigyan tayo ng wisdom, binibigyan tayo ng lakas, strength, no? Na sa may mga pamilya na mag-provide para sa pamilya at mahalin yung pamilya. Okay? No? Na mag-grow, na mag-mature bilang Kristiyano yung isang pamilya. Amen? So, pasalamatan natin yung Diyos sa area na yon na ating mga buhay. So, ang ating foundational scripture na ating pinag-usapan last week, no, ay nasa Galatians chapter 5, verse, Verse 16. Okay? Sabi dito, sa Galatians chapter 5, verse 16, I say then, walk in the Spirit. Okay? And you shall not fulfill the lust of the flesh. Okay? You shall not fulfill the lust of the flesh. Yung desire, no, ng ating mga laman. Okay? So napag-usapan natin last week, no? Now the works of the flesh are evident, which are, ano yun? Adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outburst of wrath, and selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like of which I tell you beforehand. Yun yung ating mga napag-usapan last week. Amen? Yun yung mga desire ng ating mga flesh. No? So ngayong week 2, ang title ng ating message is 9 Characteristics of the Fruit of the Spirit. Okay? Kung may mga notes kayo, pakisulat 9 Characteristics of the Fruit of the Spirit. No? Amen? So nabanggit ko rin last week, gusto ko lang ulitin po sa atin lahat, we know that there are only 2 spirits in this world. Okay? Spirit of God or the Spirit of God or the Spirit of Satan. Okay? Good or bad. No? So, I will repeat my question from last week. Which one are we? Okay? What fruit do you have? No? Can you tell the person next to you, what fruit do you have? Yan, ulitin natin. Tanong mo, what fruit do you have this morning? No? What fruit do you have? No. Mango, okay? Anong prutas ang meron ka bago ka pumunta sa church? Lemon tree. Meron daw lemon tree. Sana all may lemon. Okay? What fruit are you carrying today? Di ba? Oh, amen, amen. Sabi ng ating Sir Joby, fruit of love. Amen. Fruit of love. Walapakan naman natin. Yan ang attitude. Di ba?
Oh Lord, Jesus. Which is yan yung pag-uusapan natin sa umaga pong ito. The fruit of love. No? Hindi fruits, fruit of love. No, kasi yung love is may characteristic niya, may mga katangian. Okay? February daw talaga. Okay. So, Galatians chapter 5 verse 22. Ito yung ating teksto na ating babasahin, no? At dito manggagaling yung ating mga points, no? Actually, isang points lang ating pag-uusapan ngayon, and then next week and bago matapos itong taon na to, itong month na to, ay pag-uusapan natin yung fruit, the fruit of the Spirit. Amen? Sabi dito in Galatians chapter 5 verse 22, the fruit of the Spirit is, ano sabi ng ating kapatid kanina? Pwede ba natin lakasan? And next, joy. Next, peace. Next, parang humina. Next, parang doon sa long suffering, parang humina tayo Ulitin nga natin yung may energy. Simulan natin doon sa sa unang mga letters. But the fruit of the Spirit is Joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Self-control, yan. Pero parang nung self-control, humina, ano? Thank you po. Against such there is no law. And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Verse 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit, and let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Amen? So here in these verses, pag-uusapan natin sa umaga pong ito, these are not the fruit that can be eaten, no? In our breakfast, no? Lunch, or dinner, or snacks. Ano snacks natin? Yung merienda. Okay, sino mahilig mag-merienda? Pero sabi ni Paul dito, what Paul has in mind, here is what comes out of a person who has been filled with the Holy Spirit. The word fruit, no, refers to the product or result from something. Okay? So doon sa Amplified Version, kung makikita natin, ibig sabihin, the fruit of the Spirit on the result of His presence within us. Okay? Because, no, the fruit of the Spirit is united. May question nga akong sinulat dito, why is it the fruit of the Spirit instead of the fruits with S of the Spirit? Bakit? Na tinawag lang siyang fruit. No? Instead of the fruits of the Spirit. The Greek word for fruit is karpos. Karpos. It's a singular term, not plural. Therefore, ang meaning nito, one fruit. No? Not many fruits. Yung 9 na fruit na ito ay may characteristic o quality o katangian ng isang prutas o fruit. Amen? Meron akong, alimbawa, meron akong apple dito. Okay? Ito yung gusto kong i-knowledge, i-example lang sa atin. This apple is a, anong tawag dito? Ha? Ang ganda ng pronunciation ni sir eh. A fruit. Without S, with S. Without S. Pero ang ganda ng no? Ang ganda ng dictionary pronunciation, no? Sana all. Okay, tama? This is apple. Apple. Apple is a fruit without S. Tama? Apple. It has different characteristics.
may mga katangian ito. May qualities. Di ba? Ano yung sa tingin yung katangian nito? Ha? Matamis. 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 Oh, Matamis sweet. daw. Sweet. Sweet. Okay? Ano pa? Crunchy. Di ba? Crunchy ang apple. Juicy. No? Pero minsan yung may mga apple din na maasim. Di ba? Sour. Di ba? Same as with the fruit of the Spirit. It is a characteristic of the Spirit, no? Ano yung mga characteristic na yon? Yung ating mga binasa kanina. Una is love. Okay? Yung fruit ay may katangian. Amen? May characteristic siya na 9 na ating mga nabasa kanina. Amen? So yung ating puntos sa umaga pong ito ay love. Love. No? Love also has a 4 characteristics. Meron din niyang katangian. Hindi loves, di ba? Loves, di ba? Pero love lang siya. Pero meron siyang 4 na katangian. Una is storge. Yan ibig sabihin empathy bond, no? Next is philia. Phileo sa ibang mga pronunciation o dictions, no? Phileo, ibig sabihin friend bond. Okay, parang si Kuya. Ano pangalan mo, Kuya? Jimson sa kasi Kuya Christopher. Di ba? Kaibigan kayo, no? Magpinsan. Magpinsan wala, sorry. Okay? Si James, si John. Di ba? Magkaibigan. Eros. Yan yung romantic love naman. Di ba? Pero yung ating pag-uusapan ngayon is the word agape. Okay? 4 na characteristic ng love. Okay? Agape, the Greek word for agape meaning love that is affection or benevolence. Okay? Gusto ko lang i-explain ng kaunti yung meaning ng affection. Ang sabi dito, a feeling of liking and caring for someone or something. Di ba? A feeling of liking and caring for someone or something. Halimbawa, kayong mga anak, di ba? Meron tayong deep o malalim na affection sa ating mga magulang. Meron tayong care sa kanila. Tama, mali? Di ba? And ganoon din sa mga magulang. Meron tayong mga care sa ating mga anak. O kung nag-iisa lang yung anak mo, sa iyong anak. Di ba? Sino ba naman yung walang care sa kanilang magulang? Taas mo kamay kung wala kang care sa magulang mo. Di ba? Wala kang care sa mga anak mo. Taas mo kamay kung wala kang care sa mga anak mo. Hindi, lahat tayo may care. Di ba? May care sa ating family. Intindihan natin? So, you just care for someone and you give them best possible support you can to help them to do good in their life. Okay? You just care for someone and you give them best possible support. No, you can, yung parang yung tulong mo sa kanila. No? Yung mabuting tulong mo sa kanilang mga buhay. Marami akong makakilalang ganyan. No? Sobrang mababait. Sobra-sobra yung care niya sa kanyang kapatid, sa kanyang pamilya, hindi lang sa immediate family, kundi sa church minsan. Di ba? Yung care ng pastor, care ng leaders, yung care ninyong lahat sa amin pag kailangan namin ng prayers. Di ba? So, na-appreciate po namin yon. Naintindihan po natin? Sabi sa 1 Peter chapter 4, verse 8, most important of all, continue to show deep love for each other
No? For love covers a multitude of sins. No? For love covers a multitude of sins. Yan, na-research ko kaninang umaga, yung word na cover, sa verse na to, ang ibig sabihin niya, forbear. No? Forbear. So, merong pagtitiis. No? Or put up with. Ang ibig sabihin, pagtiisan. Okay? In other words, in the context of this verse, love puts up with a lot. No, love puts up with a lot. It covers mistakes and flaws. Sabi doon. Okay? So, talagang makapangyarihan yung pagmamahal. Amen? Sabi nga natin kanina, may mga narinig ito, February kasi. Di ba? So, pag February, ibig sabihin, ang unang pumapasok sa mga isip natin is the word love. Okay? Amen? The word love. Pero yung ating mga pinag-uusapan ngayon Sunday is agape love. Amen? Agape love. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 14, above all, clothe yourselves with love, which binds us all together in perfect harmony. Iba yung nabibigay sa atin ng pagmamahal. Kung lahat tayo matutong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. No? Nagdadala yan ng perpekto na alam mo ba yung word na harmony? Sa madaling example, sa mga singers, no? Sa mga kumakanta, minsan marinig mo dito yung merong melody, may main voice, may mga backup singers, 'di ba? May mga iba't ibang uri ng mga boses, 'di ba? Pero pag nag-harmonize sila, 'di ba? Nag-isa sila. At napakinggan natin, nasa tama silang mga tono. Ang sarap pakinggan. Di ba? Naintindihan natin? O yung banda na talagang, yung worship team natin, yung talagang united sila ba? Di ba? Ang sarap pakinggan, kasama ng mga singers, gayon din tayo mga tao. Pag united tayo, no? Napakagandang tignan. Napakagandang pakinggan. Amen? Amen? So, ang ibig sabihin nun, pag may mga sama ng loob tayo, ano kailangan natin gawin? Palitan natin yan ng pagmamahal. Okay lang po ba yun? No? Palitan natin yan ng pag-ibig ng Diyos. No? Kasi ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Doon nagmula una ang pag-ibig. Naintindihan natin? Kaya tayo natutong magmahal. Di ba? Above all, clothe yourselves with love. Pagmamahal, which binds us all together in perfect harmony. Harmony. Second, ang ibig sabihin naman ng benevolence, desire to do good to others. Merong kagustuhan, may desire, na maging mabuti sa iba. Okay? Goodwill, charitableness, to be filled with the benevolence towards one fellow creatures, an act of kindness, a charitable gift. No? Sa ibang mga translations kasi ng Bible, lalo na sa King James Version, ang tawag doon sa love, dito sa context nating pinag-uusapan, is charitable. Okay? Charity. Yun yung context ng ating pinag-uusapan ngayon. Naintindihan po natin? So gusto ko lang po i-explain, at narinig ko na rin to sa ating pastor noon, na na-preach niya to about love. No? Yung ibig sabihin ng benevolent comes from the Latin word, ibig sabihin ng bene, kung i-separate mo siya sa dalawang word, yung benevolent, ibig sabihin nun well. Okay? And volent naman, from a verb meaning to wish. Naintindihan natin? No? Sa ibang mga programa, yung mga ibang mga programa sa labas, merong mga society or mga programs na ginagawa ang mga gobyerno. Mali. Even mga schools, I believe. Diba?
Sa lahat ng mga aspekto, sa lahat ng mga area ng Pilipinas, I believe na mayroong mga charity na ginagawa ang mga tao. Ano ginagawa nila? Minsan nagpupunta sila sa isang lugar, nagpapa-feeding program. No? Minsan pa nga naglilinis nung ang tawag doon naglilinis sa tabi ng dagat. Coastal cleanup. Di ba? Mga iba nagbibigay ng mga books. Di ba? Mga iba nagpapa-medical mission. Di ba? Part yun ng charity. Ibig sabihin, merong kagandahang ipinapakita sa iba. Amen? Kung yun yung pinag-uusapan natin ngayon, yung love na yun, charity, ibig sabihin, may care, merong goodwill sa iba. Ibig sabihin, tayo mga Kristiyano, meron din dapat tayong mga ganyan. No? Amen? Hebrews chapter 13 verse 16, and don't forget to do good and share with those in need. These are the sacrifices that please God. Basahin ko ulit. And don't forget to do good and to share with those in need. Huwag nating kakalimutan na maging mabuti at magbahagi sa mga taong nangangailangan. That's love. That's charity. Kahit nga minsan yung hindi deserve ng pagmamahal, instruction pa rin sa atin to do good and to share with those in need. Intindihan natin? No? These are the sacrifices that sa NLT version is pleases God. Ito yung mga sakripisyo na malulugod natin yung Diyos. Alam niyo na ba kung saan tayo pupunta? Di ba? Dito machi-check talaga yung ating pag-uugali. Mako-correct tayo sa umagang ito kung anong klaseng pagmamahal ang meron tayo. Charitable ba? May goodwill ba? Di ba? May care ba sa iba? Intindihan natin. John chapter 15 verse 13, there is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Amen? There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Jesus. Di ba? Binigay niya yung buhay niya. Para kanino? Para sa ating lahat. Kaya instruction ng commandment sa atin sa Mark chapter 12 verse 30, and you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and your mind, and all your strength. Lahat ng iyong mga kalakasan. The second is pinakamahirap sa lahat. Okay? The second is equally important. Parehas din ng una. Love your neighbors as yourself. No other commandment is greater than this. Sa New Testament, mapapansin mo, pina-shortened na, yung commandment. Doon sa Old Testament, 10 ang utos. Doon sa Exodus, di ba? Pero kung mapapansin mo, aralin mo na maigi yung 10 commandments, makikita mo yung dalawang commandment na ito doon. Yung first 4 ng 10 commandments, makikita mo doon na instruction is to love God first. Okay? Kung babalikan mo yung 10 commandments, pero yung 4 or 5 to 10, makikita natin doon na in-instructan tayo na love your neighbor. Okay? Itong dalawang ito ay equally, sabi nila, magkaparehas. Importante sa ating mga buhay. Okay? Naintindihan natin? Hindi pwedeng mahal mo yung Diyos pero hindi mo mahal yung katabi mo. Di ba? Naintindihan natin? Hindi mo pwedeng mahal yung katabi mo, yung mga kaibigan mo, yung pamilya mo, kung sino man yung mga tao na kapalibot sa iyo, pero hindi mo naman alam mahal yung Diyos. Cannot be. Itong dalawang commandment ito, dalawa na nga lang eh. Di ba? Na kailangan natin
i-apply sa ating mga buhay. Love the Lord your God. Ano yun? First. With all your heart, soul, mind, and your strength. Amen? Naintindihan natin? 1 John chapter 4, verse 7 to 8. Dear friends, let us love one another. Let us love one another. Magandang paalala sa ating lahat sa taong ito. Magkaroon man ng mga miscommunication, disagreements, pero lagi natin tatandaan na instruction sa atin, let us love one another. Okay? Because we are all Christians. Lahat tayo mga Kristiyano. Amen? Yes, may ibang mga pagsubok, mga pinagdaanan sa buhay, may mga ibang mga challenges, iba't ibang mga trials and tribulations or challenges ng buhay. Pero lagi natin tatandaan yung instruction sa atin is to let us love one another. Love one another. Love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Ang lahat, ang taong merong pagmamahal ay ipinanganak sa Diyos. Di ba? At kilala yung Diyos, of course. Sabi sa Scripture, whoever does not love, does not know God. Wow. Because God is love. Okay? Whoever does not love does not know, whoever does not love does not know God. Minsan, napipili yung pagmamahal natin. Minsan, yung pag-ibig natin sa mga tao lang na ibibigay lang rin yung gusto natin. E paano naman yung mga tao hindi naibibigay yung gusto mo, yung talagang kaaway mo. Mahal mo pa rin ba yung mga yon? Sabi dito, whoever does not love does not know God. Okay? So, ibig sabihin, walang pili-pili ng pagmamahal. Yeah? Ano ba yung greatest na sacrifice na ginawa ni Jesus sa atin? Hindi lang naman niya iniligtas yung mga mababait. Di ba? Anong mga niligtas pa niya? Kasama ng mga mababait, yung mga makakasalanan. Sa prayer meeting nga kagabi, narinig ko, we are all sinners. Sabi doon. Di ba? Pero thank God sa salvation na binigay ng Diyos sa atin. Once na nagmula tayo doon sa kasalanan na ngayon, nilagay tayo ng Diyos sa isang lugar na makaganda. Sa buhay Kristiyano. Di ba? Ang point doon is, lahat tayo minahal, inibig ng Diyos. Di ba? Naintindihan natin? Kaya i-assess natin yung mga sarili natin sa umaga pong ito. Anong klaseng pagmamahal ang meron ako? Given na yung, siyempre, mahal natin yung Diyos. Pero the question is, anong klaseng pagmamahal ang ibinibigay natin sa mga tao na kapalibot sa atin araw-araw? Whoever does not love does not know God. 1 John chapter 4, verse 7 to 8. What is the benevolence love of God? The benevolence love of God is the quality of goodwill towards others. God wants the best for you. Because of God's great love for humanity, He gave His only Son for us. Amen? Kahit nagaano katigas ang mga ulo natin, mga kapatid, yung ama na natin na sa langit still wants the best for each and every one. Okay? Naintindihan natin? He gave His only Son for us.
Para ano? Para hindi tayo mapahamak. Di ba? Bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isang definition ng agape is unconditional love of God. The unconditional love of God. Nung ipinadala ba niya para sa ating lahat, nag-ask ba siya ng anong maibabalik mo sa akin? Di ba? Kusang loob niya, ibinigay niya kaisa-isa niyang anak. Ang hirap ng ginawa ng anak niya, kapatid. Namatay sa cross ng Kalbaryo. Hindi natin. Napako sa cross. Mahiwa nga lang tayo ng kutsilyo. Agsang sangit tayo. Matudok tayo lang ng stick. Matusok lang tayo ng stick. Umiiyak na tayo. Intindihan natin. Masagi lang tayo ng kaunti. Lumalabas na yung outburst wrath natin. Outburst anger natin. Di ba? Compare mo sa ginawa ni Jesus para sa ating lahat. Amen? Actually, until now, mga Jews, hindi pa rin naniniwala sa Messiah. Yung mga Hudyo, hindi pa rin naniniwala. Karamihan sa kanila, hindi pa rin naniniwala na dumating na yung Messiah. The Anointed One, Christ, Jesus, para sa ating lahat. Pero tayo naniniwala, amen? Naniniwala ka ba? Of course. Di ba? The unconditional love of God. 1 John chapter 4, verse 16. We know how much God loves us. And we have put our trust in His love. God is love. And all who live in love, live in God. Wow. Sarap, di ba? In all who live in love, live in God. Lahat ng mga taong namumuhay na may pagmamahal ay namumuhay kanino? Sa Diyos. Amen? And God lives in them. At yung Diyos ay namumuhay sa kanila, sa mga taong merong tunay at alam ang ibig sabihin ng pag-ibig. Amen? John 3:16. Sino nakaalam ng John 3:16? Alam mo John 3:16, bibigay ko to. Ha? Ayan, sige amigo. For God so loved the world that He gave His... For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have an eternal life. Amen. Palapakan naman natin si Clay. Praise God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. That's unconditional love. Diba? That's unconditional love. Walang kondisyon na pagmamahal. Tayo mga tao, punong-puno ng kondisyon. Diba? Amen? Pag nagmahal tayo, pag nagbigay tayo, gusto natin binipisyo. Diba? Siyempre sa mga business, given yun. Diba? Pero minsan, pag nabigay tayo, gusto natin kapalit. Diba? Pag hindi na-reach yung gusto natin, anong nangyayari? Nagagalit tayo. Diba? Nag-aaway. Intindihan natin? No?
Pero yung pag-ibig ng Diyos, hindi ganun. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay gusto niya yung best para sa ating lahat. Sino mga magulang dito? Karamihan nandito mga magulang. Gusto niyo ba mapahamak yung anak ninyo? Di ba ang gusto natin mga magulang, gusto natin yung best para sa mga anak natin. Na kahit na minsan yung mga anak natin, ang tigas-tigas ng mga ulo. Na kahit na yung mga anak natin, ayaw makinig sa atin. Na kahit nga yung mga anak natin minsan, pag nag-edad na ng mga 15, sa panahon natin ngayon, ano, hanggang 20, nagsisimula na sila na inaaway yung mga magulang nila. Sumasagot. Sinisigawan yung mga magulang nila. Di ba? Pero tayo mga magulang na kahit ganun nang nangyayari minsan, punong-puno pa rin tayo ng care at pagmamahal sa kanila. Kasi gusto natin palaging best para sa kanila lahat. Kaya naman natin sila pinapagalitan. Para ano? Para matuto sa buhay. Kaya natin dinidisiplina yung ating mga anak. Dahil mahal natin sila. Ayaw natin sila mapahamak. Ganon yung pag-ibig ng Diyos. Minsan, dinidisiplina na tayo ng Panginoon. Yeah? Sobra-sobra na yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Huwag na natin i-take advantage yung mga yun, mga kapatid. Yung mga katigasan ng mga ulo natin, baguhin na natin yung ating mga sarili. Minsan, dinidisiplina na tayo ng Lord sa loob. No? Ngayon, matigas pa rin yung ulo mo, dinidisiplina ka sa loob. Hindi ka pa rin sumunod. Darating yung time na didisiplinahin ka niya panlabas. Yeah? Inaayos ka na nga. Alam mo kung sino ka. Kilala natin kung sino tayo. Anong mga kasalanan ang mga nakatali dyan. Sabi ni Lord, tanggalin mo na yan. Magsisi ka. Bumalik ka sa akin. Di ba? Pero minsan ang mga tao ayaw pa rin makinig. Ayun. Ang nagiging resulta, kahihiyan. Ang nagiging resulta, dahil ayaw nilang makinig sa Diyos. Intindihan natin? Yun yung benevolence na pag-ibig ng Diyos sa atin. He wants the best for each and every one. Diba? Alam mo kapatid, itong isang katangian ng fruit of the Spirit, na to yung love, talagang kanina umaga, nabang inuulit, inaaral, binabasa, binimeditate, talagang chinecheck talaga yung puso ko eh. Na-check talaga yung puso ko. Kung ano bang klaseng pag-ibig ang meron ako. Di ba? Siyempre sa pamilya, iba. Di ba? Pamilya eh. Asawa, mga anak. Di ba? Pero minsan, ganun din eh. Kasi, nakakaramdam din ako minsan ng sakit, ng discouragement. Di ba? Minsan dati nga, yung mga iniisip ko, yung mga natulungan natin noon, anong ipinalit? Sama pa ng loob, ipinalit. Di ba? Tinulungan mo na nga, minahal mo na nga, pinobide mo na nga yung mga pangangailangan nila. Ano pang ipinalit sa'yo? Para ka pang sinaksak. Di ba? Sinaktan ka pa. Hindi natin, may mga experience na ba tayong mga ganyan? Yung mga sobrang tulong mo sa tao pero ang balik nila sa'yo ay hindi maganda. Chinek ko yung sarili ko doon. Sabi ng Lord sa akin, kung may hatred ka pa, no? Ngayon pa lang alisin mo na yan. Hindi natin. Kasi hindi yan pagmamahal, hindi yan pag-ibig. Sabi ng Lord, kung ano yung naitulong mo sa kanila, ano yung mga na-share mo sa kanila, ilagay mo sa isip mo, maging positive ka na hindi masayang yung mga naituro mo sa kanila.
Pagdating ng araw, maisip nila yan. Hindi natin na mayroong mga salita ng Diyos na naitanim sa kanila. Ang kailangan mo gawin, magkaroon ka ng faith at ipag-pray sila palagi. Huwag ka na masasaktan, Brother Nathan. O hindi maganda yung balik nila sa'yo. Mahalin mo lang sila. Pag-pray mo lang sila. Doesn't mean na, siyempre, mga iba, kailangan mo talagang i-rebuke. Rebuke is love pa rin. Correction is love pa rin. Diba? Hindi naman ito-tolerate yung kasamaan. Hindi natin. Yung mga ugaling hindi magaganda, kailangan pa rin i-correct. That is love. Amen? Pero kung hindi mo i-correct, nagiging yung mga taong kung ano-ano na yung mga pinagagagawa, that's passivity. Hinahayaan mo na lang. Hindi mo sila tinutulungan. That's not love. Okay? Minsan, kailangan natin i-rebuke, i-correct ang isang tao. Kaya sabi nga doon sa Bible, i-rebuke mo mga kailangan i-rebuke. I-correct mo yung mga kailangan i-correct. Encourage mo yung mga kailangan encourage. Amen? Hindi mo pwedeng encourage yung mga taong kailangan ng correction, ng rebuke. Hindi mo kailangan i-rebuke yung mga taong kailangan ng encouragement. Hindi natin. Cannot be. Yung taong kailangan ng correction, ng rebuke, i-correct mo sila. Diba? Sa pamilya na meron ka, pag may nakikita ka doon sa loob ng bahay mo, hindi magaganda. Lalo na pag ikaw yung binigyan, inatasan ng Lord, ikaw yung leader doon, meron kang karapatan, otoridad, na i-correct yung mga taong hindi maayos yung lifestyle, yung pamumuhay, o pinapakita nila sa'yo. Meron kang otoridad, mga kapatid. No? Na i-correct sila. And of course, kung kailangan nanghihina sila, kailangan mo rin naman silang encourage. Balance lang. That's love. Amen? That's love. Intindihan natin? Pero nakikita na nga natin hindi tama. Hindi pa rin natin ginagawa ng aksyon. Passivity ang tawag dyan. Diba? Bukas na lang. Bukas na lang. Bukas na lang. Diba? Bukas na lang. Hindi mo alam, nagbibuild ka na pala ng hatred dahil kabubukas na bubukas mo. Hindi natin, that's not love. Kapag sabi ni Lord, kausapin mo agad. Bukas na lang. Di ba? That's not good. That's not love. Pag sinabi ni Lord, agad-agad, sabi mo agad, malay mo, yun yung makatulong sa Kanya. Tomorrow is not promised. Di ba? Kaya i-assess natin, i-correct natin yung ating mga sarili. No? I-check natin yung ating mga buhay, kung anong klaseng pagmamahal ang meron tayo towards people. Di ba? Yes, we love God. Pero in reality, it's really hard to love your neighbor or to love your enemies. Di ba? Mahirap. Mahirap talaga. Hindi pwedeng sabihin na madali. Mahirap. Pero nung instruction ng Diyos, we need to love them. Okay? We need to pray for them. Huwag tayo mag-build ng hatred, unforgiveness sa ating mga buhay. Brother Nathan, hindi mo naman naintindihan yung experience ko. Hindi mo pa naranasan yung karanasan ko. Na kahit hindi ko naranasan yung mga karanasan mo ngayon, instruction ng Bible, kapatid, to love your neighbor as you love yourself.
Di ba? Naintindihan natin? Masakit pakinggan, mahirap, pero kailangan natin gawin. Alright? Marami na tayo masyadong pasakit na naranasan. Sakit. Mauma kamot na amot. Magsawa ka naman na doon sa mga sakit na yun. Kung may mga sakit, i-release mo na ngayon. Amen? Intindihan natin? 1 Corinthians chapter 13, verse 1. If I could speak all the languages of earth and of angels, but didn't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbals. Even though ikaw yung pinakamagaling, ikaw na yung pinakamayaman, ikaw na yung mga punong-puno ng regalo o talento, pero wala ka namang pag-ibig, useless yun, kapatid. Ano sabi dun sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1? I would, but didn't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbals. Parang ganun tayo, di ba? Na-example sa atin yun noon. Kung gaano kaingay ang isang cymbals o isang cymbals na yun o isang tao na walang pagmamahal. Sir Joey, pwede bang patunugin mo yung ano natin, China natin yan, China? Masarap ba pakinggan? Masarap ba pakinggan? Lakasan mo nga, sir. Kalalata. Kung ikaw ay yung pagmamahal mo ganyan, kalalata. Di ba? Pero yung smooth lang, sir. Smooth lang. Hoy, sarap. Di ba? Intindihan natin. Ang pagmamahal natin, mga kapatid, huwag maging kagaya ng lata. Nagalas, uni na. Di ba? Intindihan natin. 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable. Di ba? And it keeps no record of being wrong. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Verse 7, love never gives up. Never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. Sabi sa verse 13, 3 things will last forever. Ito yung maglalas, mananatili, magpakailanman. Faith, yung ating pinag-usapan last month. With hope, pag-asa. And the next one, the last one is love. And sabi doon ni Apostle Paul, and the greatest of this is love. Amen? Kaya mga kapatid, kung ang mga leaders ninyo, halimbawa sa mga departamento, pinagsasabihan kayo mga kapatid, ibig sabihin, mahal na mahal nila kayo. Amen? Siguro sa feeling nyo minsan wala nang pasensya yung isang leaders natin. Hindi. Patuloy na nanalangin sa'yo na ikaw ay mabuksan. Mabuksan ang iyong mga mata. At makinig at magbago. At ayusin kung ano yung mga buhay na kailangan ayusin o sarili o character, katangian na kailangan na maayos sa atin. Amen? Huwag mo nang antayin na 5 years, after 5 years, after 10 years, na ganun pa rin yung lifestyle, pag-uugali na meron mo. Anong tawag doon? Lata. Parang lata. Nagalas tiunin. Nakunada. Gusto mo ba yun? No. Gusto natin smooth, magandang pakinggan. Kaya tinuturo sa atin, mga kapatid, makinig tayo at baguhin yung ating mga sarili. Karoon tayo ng pag-ibig.
pagmamahal. The unconditional love of God na kailangan mapossess yun sa atin. Intindihan natin. Church, kaya minsan ganito kami sa inyo, sobra-sobra yung care namin sa inyo. Diba? Kung wala kami care sa'yo, hindi na kami magte-text sa'yo. Diba? Hindi na kami mga kamusta sa'yo. Hindi lang dahil gusto ka namin makita sa Diyos, hindi. Kasi may care kami sa'yo, kasi meron kaming pag-ibig ng Diyos para sa'yo. Sana maintindihan natin yun, mga kapatid. Alam mo, tinuruan ako ng Diyos na wag na mag-impok ng hatred o puot sa aking puso. Because that is the lust of flesh. Sabi doon nung last time. Diba? Kung anumang klase yung naranasan natin ngayon, hayaan natin yung Diyos ang gumalaw. Ang kailangan lang natin gawin is magkaroon ng prutas na mula sa banal na Espiritu. First na pinag-usapan natin yun, the love. Okay? Unconditional love. Affection. Benevolence. You want yung care sa iba. Charity. Diba? Minsan yung church natin, tinutulungan rin naman po kayo. Tignan natin. Appreciate natin yung lahat. Hindi kami humihingi ng kapalit. Ang kailangan lang na, ang gusto lang namin, maging faithful ka sa Diyos. Hindi kami humihingi ng kahit ano. Na ibalik mo sa amin ang kailangan lang na gawin mo. Maging tapat ka sa Diyos. Ang gusto lang namin na maging resulta ng pagtulong, ng pagmamahal na binibigay namin sa inyo, mahalin mo rin yung Diyos. Dahil kung mahal mo yung Diyos, magkakaroon ka rin ng care sa iba. Maintindihan mo lahat ng mga sinasabi ko once na na-experience mo o naranasan mo na magkaroon ng mga taong ibibigay yung Diyos sa iyo na nakapalibot sa iyo na kailangan mong turuan. May experience mo to, kapatid. Siguro ngayon, wala pang mga disciples, wala ka pang mga inaalagaan na ibinigay ng Diyos yung family mo. Yes? Mga anak mo, yes, you need to disciple them. Your wife. Diba? Pero darating yung time na may dadalhin yung Diyos sa buhay mo na kailangan mong turuan. Na kailangan mo i-disciple. Anong purpose kung bakit niya ibinigay yun sa'yo? Ang layunin nun, kapatid, para maturuan mo yung tao yun na mahilin si Jesus Christ. Maging tapat sa Diyos. Kaya minsan, may inis ka, magagalit ka, frustrate ka sa taong binigay ng Diyos sa'yo. Dahil nga lang mahal na mahal mo yung tao. Di ba? Yung mga magulang natin kaya nagagalit sa atin. Mahal na mahal tayo kasi ng mga magulang natin, mga kapatid. Yung nanay ko, sobrang mahal ako ng nanay ko na kahit anong makalokohan ng mga pinagagawa ko sa buhay. Yung pag-ibig ng aking nanay, hindi pa rin nawawala. Naalala ko lang, sabi niya sa akin noon, alam mo yung pinaka-best na na-appreciate ko yung nanay ko noon. Besides sa pag-provide rin ng aming mga pangangailangan, pagbibigay, pagmamahal na binibigay sa amin, alam mo, na-appreciate ko sa kanya, kapatid. Pinatigil niya ako magtrabaho. Alam mo sabi sa akin, mag-church ka na lang. Kasi gusto ng mga magulang mapabuti tayo mga anak ng Diyos, mga anak nila. Diba? Ayaw natin na mapahamak yung mga anak natin. Gusto natin lahat sila mapabuti. Pero kung yung mga magulang na walang care sa anak, that's not love. Okay? And then can we all stand this morning?
As we sing this song sa ating pagkuklose sa umaga pong ito, lagi natin tatandaan the greatest of this. We said hope and faith is love. Yan yung kailangan mamunga sa atin, mga kapatid. Yung isa sa 9 characteristics ng banal na Espiritu is love. Amen? Continue mo lang. Continue to have care to others. Amen? We know the principles, kung ano yung itinanim mo, at yun din ibabalik ng Diyos sa iyo. Kung meron ka mga natulungan noon, nabigyan ng pinansyal na tulong, o time, sacrifice na meron ka, pero hindi maganda yung binalik sa iyo, right now, hayaan mo na, lumabas sa bibig mo na, Lord, I forgive them. Because I will bless them. I will pray for them. Bigyan mo ko ng care sa kanila. One day, na lahat ng mga naitulong natin sa kanila, magbunga ito na maayos sa kanila. Magkaroon sila ng conviction, mapakinggan nila yung conviction ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Amen? Hayaan natin gumalaw yung Diyos. Ang problema lang, minsan tayo yung gumagalaw. Kaya tayo nagagalit. Kaya tayo puro sisi. Kaya puro tayo na... Kung ano-ano yung mga nararamdaman natin because of hatred and unforgiveness in our hearts. Kung hindi mo pa yan ma-remove, patanggal ngayon, that is pride, kapatid. Pride yan. Intindihan natin? Amen? Hayaan natin gumalaw yung Diyos. Hayaan niya trabahuhin, hayaan mo na trabahuhin niya yung mga nasirang mga relationship. Ang kailangan mong gawin, you need to love the Lord with all your heart, with all your strength, with all your mind, with all your soul. And the instruction is to love your neighbor as you love yourself. Sa ibang mga translation, love your enemies. Amen? Nilagay ako sa lugar na ito ng Diyos sa oras na ito ngayon para hindi lang ito para sa inyo, para sa ating lahat itong mensaheng ito. Even me. Lalong-lalo na ako nakatayo dito sa harap. I need to check siya sa atin yung puso ko kung paano ako magmahal ng iba. Bilang kapatid sa pananampalataya. There is no favoritism. Okay? Lahat tayo dito pantay-pantay. Lahat tayo dito binigyan ng katangian ng Diyos. Sari-sariling mga characters. Amen? Binigyan ng gift and talents na gamitin para sa Kanya. Amen? So let's sing this song before we end this morning. Jesus, lovers of my soul. Amen? Hallelujah. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You've set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you. Though my world will fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Sing I love you.
before the last time, I love you. I love you. I need you. Though my world be fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end. Ulitin ko lang yung Colossians chapter 3 verse 14. Baunin natin sa ating pag-uwi sa umaga pong ito. Sabi sa wikang Tagalog, at higit sa lahat, magmahalan kayo. Sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Amen? Baunin natin yan, mga kapatid. Baunin natin yan, kapatid. Ang resulta ng pagmamahalan bilang magkakapatid sa pananampalataya, o even with your wife and your husband, ang resulta niyan is unity. Pagkakaisa. Pagkakaintindihan. Amen? Kung sino man sa inyo sa oras na ito, naiisip, ibinilagay ng Diyos, nilagay ng Diyos sa mga isip ninyo, sa puso ninyo, may nilagay na pangalan dyan sa isip ninyo, na taong nakagawa sa inyo na hindi maganda, ipag-pray mo yung taong yan. Kung may hatred ka, puot sa taong yan, release mo sa oras na ito. I-declare mo yung blessings sa taong yon. I-declare mo na gumalaw yung Holy Spirit sa taong yon sa oras na ito. Hindi man siya ligtas, hayaan mo na kilalanin niya yung Diyos sa kanyang buhay. Yung pangalan na nilagay yan ng Diyos sa isip mo ngayon para ipag-pray mo yan siya araw-araw. Amen? Bago ko mag-pray, mag-closing prayer, narinig ko to sa isang pastor. Itang kwentong mag-asawa. Yung asawang lalaki ay babaero, manginginom, maraming mga bisyo sa buhay. Pero itong babaeng ito yung na-save, naligtas. Ligtas na ilang taon. Nag-church every Sunday kasama sa ministry. Pero yung asawa patuloy pa rin sa paggawa ng hindi magaganda, bisyo, kung ano-ano, babae. Pero itong babae ito, inilagay ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang isip, na ipig-pray niya yung asawa niya. Hindi lang once a week, kundi araw-araw, alam mong ginawa niya? Pirnint niya yung mukha ng asawa niya, na lalaki. Inilagay doon sa sa prayer room niya, o sa cabinet. Siyempre, hindi makita. Minsan yung mga kalalakihan, hindi natin pinapakailaman yung cabinet ng mga partner natin, di ba? No? Inilagay niya, prinint niya yung mukha ng asawa niya. At araw-araw niyang ipinagpipray yung asawa niya, nililay hands niya. Ilang taon nang lumipas, dumating yung time na lasing yung asawa niya na lalaki at binuksan ng babae yung pintuan. Alam mo, sabi ng asawa niyang lalaki, na-convict. Tinanong niya, first time, bakit mahal? Ang bait-bait mo sa akin. Sabi, uwi ka ng kanyang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Lasing na lasing kung ano-ano. Umuwi sa bahay. Ang tanong sa kanya, bakit mahal? Kahit anong pinagagawa ko sa iyo, bakit ang bait-bait mo pa rin sa akin? Alam mo, sagot ng babae. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, pinagpipray kita, iniibig kita. Dahil yan sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko.
Nung araw na yun, naligtas yung asawa niyang lalaki. Bakit ang bait-bait mo pa rin sa akin? Church, huwag tayong magsawang. Maging mabait sa tao. Dadating yung time na yung taong pinakitaan mo ng mabuti, pinaranasan mo ng pag-ibig ng Diyos, pinaranasan mo ng care, ng concern, darating yung time makakasama mo yan dito sa church. Ganon din nangyari sa akin eh. Dahil sa pag-ibig ng kapatiran, ako mismo yung nagkaroon ng initiative na tinanungin yung kaibigan ko ngayon, anong oras yung church service? Hindi naman ako Kristiyano noon. Because I feel the love. The love of God. Amen. Huwag kayong mawalan ng pag-asa kung yung taong mga matagal nyo nang pinagpipray, hindi pa rin mag-response ngayon, darating yung time na magre-response yan sa'yo. Kung kailangan mong gayahin yung ginawa ng babae, print mo yung mukha ng tao, ilagay mo sa cabinet para ipag-pray mo araw-araw, day and night, night and day. Why not? Kayong mag-asawa ngayon, may mga partners, may mga anak, may mga magulang, sa oras na ito, kung gusto mo maligtas yung mga sambahayan mo, matuto nga ipag-pray sila at ipakita mo na nagbago ka na. Kita mo sa action natin. Amen? Love is an action also in 1 Peter chapter 3. Amen? Naintindihan natin? So let's pray mga kapatid. Heavenly Father, Lord, thank you po sa araw po na ito. Salamat po sa pagmamahal, sa pag-ibig na ibinigay po sa amin. Binigay mo yung kaisa-isang anak, Lord God, sa aming lahat upang hindi po kami pahamak, kundi magkaroon ng everlasting na buhay, O Diyos. Unending love, O God. Thank you, Lord, sa iyong unconditional love. Thank you, Lord, sa iyong care sa amin, yung concerns mo, Lord God. Gusto mo pa rin palagi sa amin yung best, Panginoon. Kaya hanggang ngayon, Lord God, ay hindi ka bumibitaw sa amin, Panginoon. Most of the time kami yung bumibitaw sa iyo, Lord. Pero ikaw palaging nakaabang ang iyong kamay para iangat po kami. Thank you, God. Nakagaya ng pag-angat mo kay Pedro, napasok siya, napunta siya sa tubig, Panginoon. Because of lack of faith, oh God. Palagi mong pinuprovide yung kamay mo para sa aming lahat, O Diyos. Thank you, God, for your goodness and for your care and for your benevolence, love for each and every one, Lord God, this morning. Lord, hayaan mo na baunin namin ang lahat ng aming mga narinig sa aming pag-uwi, O Diyos. Na ang buhay namin ay puno ng pagmamahal, pagsamba, Panginoon, na may kasamang pagmamahal, O Diyos. Yung genuine care and concern, charity, Lord God, sa iba, O God. Lord, we thank you, Lord, this morning. Bless each and every one, O God, as we depart from this place, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen.